Isang magandang araw po ulit mga ka-Health Matters. Muli ako po inyong Doktong at ngayong episode ay tatalakayin natin ng isang topic na madalas makalimutan pero napakahalaga bahagi ito ng ating kalusugan. Ito po ang tinatawag nating adult vaccination. Kasama natin ngayon ang isa sa mga dalubhasa at nangungunang eksperto pagdating sa infectious disease at immunization. Ito po ang aming infectious disease specialist dito po sa Baguio General Hospital and Medical Center. Wala pong iba kundi ang ating kaibigan na si Dr. Bernard Demot. Welcome po sa ating Health Matters, Doc Bernard. So, maraming salamat po, Dr. Tong. So, masaya po akong makasama, no? Kayo at ang ating mga kababayan para sa pag-usapan ang kahalagahan ng pagbabakuna, lalo na sa mga adults. Maraming salamat, Doc Bernard. So, Doc Bernard, sanay na tayong mga binabakunahan yung mga pediatricians, mga pediatric patients. Pero pagdating naman sa ating mga adults, parang marami yatang hindi aware, no, na kailangan pa rin pala natin ito. Bakit nga ba kailangan pa rin magpabakuna ng mga matatanda or mga adults, Doc Bernard? So, tama ka, Dr. Tong, no? So, parang ang focus pagka sinabi ang word na vaccination is mga bata, no? Pero ang totoo niyan, habang tumatanda tayo, humihina ang ating natural na resistensya. Okay? Kaya mas nagiging prone tayo, no, sa mga sakit tulad ng flu, pneumonia, shingles at iba pa. Ang bakuna ay hindi lang proteksyon para sa ating sarili. Ito ay nagpoprotekta din para sa ating pamilya at sa buong komunidad. Very important yan, Doc Bernard. So kasi kung healthy tayo, kung malusog po tayo, mas naalagaan natin ating mga anak, ating mga apo, ating sarili, at syempre hindi tayo agad-agad na nako-confine sa hospital. So Doc Bernard, ano po ba ang mga pangunahing bakunang dapat kunin ng mga adults? Meron po bang special na bakuna for 40 years old, 50 years old, or elderly, Doc Bernard? Okay. So, ang mga bakuna na highly recommended ay ang mga sumusunod, no? Ang flu vaccine, ito ay taon-taon na ibinibigay kasi every year may bagong strain na lumalabas Mm. ng flu. So, binibase nila ang strain na ito doon sa pinaka-predominant na flu virus nung nakaraang taon. So, ngayong taon, no, makaka-receive po tayo ng flu vaccine from the strain na predominant last year. So, dito sa Pilipinas, ang flu season usually is year-round. Okay? And ang flu vaccine nagiging available during the month of March onwards. So, ngayon meron na yung pinakabagong updated, no, na flu vaccine para sa ating mga kapatid. Ang flu vaccine ay inirekomenda para sa mga pasyente taon-taon mula sa taon or buwan na 6 months pataas. So, ibig sabihin, may comorbids ka man or wala, dapat ikaw ay nakakatanggap ng flu vaccine every year. Every year. Okay. Ang susunod namang bakuna ay ang pneumococcal vaccine. So, ito naman ay ginagamit para maiwasan ang pneumonia at meningitis. So, ito ay generally nire-recommenda para sa mga tao na more than 50 years old pataas. Pero kung ang isang pasyente ay may comorbidities gaya ng sakit sa puso, high blood, diabetes, ito ay nirerekomenda sa kanila sa earlier or mas batang edad. Yun yung Okay? immunocompromised, no? Immunocompromise. Yung isa namang relatively, no, na bagong bakuna ay yung shingles vaccine. Okay? Ito ay para maiwasan yung tinatawag nating sakit na herpes zoster. No, ito yung sakit na sobrang sakit, no? Usually, ano to, dermatomal, no? Sinasabing distribution. So, pwedeng mukha lang, kalahati ng mukha ang affected, no? So, ang herpes zoster ay isang reactivation, no, na sakit dahil sa viral infection, no? So, nung bata tayo, nagkakaroon tayo ng chickenpox, Chickenpox. and then itong virus ay matutulog, no, sa isang specific na area ng ating spine. And then pagka bumaba or bumagsak ang ating immune system, no, ito ay magre-reactivate or magigising ulit. So kung saan natulog yung virus, doon lalabas, no, yung ating skin lesions. First time ko nakarinig ng shingles vaccine. Oo, yes. Hmm. So meron na po tayo nun, Okay. sir. Okay? Ang isa pang mahalagang vaccine, no, para sa adults ay yung tinatawag nating Tdap booster. Ito naman ay binibigay every 10 years, no, para sa tetanus, diphtheria at saka pertussis. Okay? So mahalaga ito dahil maraming mga exposures tayo, no, para sa mga sakit na ito, no, yung mga nasusugat, okay, na magli-lead into hospitalization later on. Ang isa pang bakuna ay yung tinatawag nating COVID-19 vaccine at ang mga boosters nito. So I'm sure
Very familiar, no, ang ating mga panauhin, no, regarding sa COVID-19 vaccine since kakagaling lang po natin sa pandemic, no. Although unfortunately, ang COVID-19 vaccine sa kasalukuyan ay hindi pa available commercially sa market ng Pilipinas dahil nga natanggal na yung emergency use authorization natin para sa bakunang ito. So dadaan na ulit ito, no, sa regular na proseso kagaya ng mga flu vaccine natin, no, para maging available siya eventually sa market. Okay? Yung last na vaccine na recommended, bago din, is yung tinatawag nating RSV vaccine, no? So ito ay nirerekomenda sa mga taong more than 60 years old pataas at sa mga buntis, okay? Para maprotektahan ng babies na nasa kanilang utero pa lamang. So itong RSV vaccine na ito, relatively new, mga 2 to 3 years pa lang siya available sa market, and pine-prevent din niya, no, ang isang pangit na type, no, ng viral infection, no, sa mga matatanda. Okay. Thank you, Doc Bernard. Napakalaking information nito, no? Isa pa minsan hindi lang natin alam na available din pala ito sa ating mga public health centers at sa mga clinic tulad ng COVID vaccine. Is it available sa clinic or Sa ngayon, sir, ang COVID wala? vaccine wala pang Wala pa. commercially available, no? And nag-stop din yung rollout ng government kasi nga nawala yung Pero e-visa. marami pa rin pasyente nagkakaroon ng COVID. May Di ba? mga paisa-isa pang naa-admit, no? Doc Bernard, aminin natin marami pa rin ng takot sa bakuna. So, paano po natin ma-address ang vaccine hesitancy sa mga adults? So, totoo po yan, Doc, no? So, yung takot, no, minsan galing sa misinformation, okay? O dahil sa mga nangyayaring controversial noon, no? Pero bilang doktor, ang tiwala ng pasyente ay naibabalik sa pamamagitan ng tamang impormasyon at pakikinig sa kanilang concerns, no? So, kung sa clinic, usually yung mga patient, no, pagka pumunta sila dahil sa ibang concerns, ang ginagawa ko usually is ine-explain ko sa kanila kung sila ay candidate or magandang mabakunahan, like more than 60 years old na sila, pero pumunta sila dahil high blood sila, no? So, kailangan lang natin na-explain kung ano yung magiging benefit nitong mga bakunang ito, kung ano yung maaari nilang maramdaman, no, na side effect dahil nabakunahan sila. And usually, mga mild symptoms lang ito na ma-alleviate naman, no, with simple na paracetamol or hydration or use, no, ng cold compress. Okay? So kapag nakita naman ng ating mga pasyente ang ating pagmamalasakit para sa kanila at naipaliwanag natin kung paano sila mapoprotektahan, mas nagiging willing naman sila, no, para magpabakuna. Okay. So tama, no? Dapat pala, no? Especially sa ating mga doctors usually, kung ano yung kinonsulta, yun lang yung ginagamot. Pero sabi nga ni Doc Bernard, dapat isama rin natin yung may option sila na magpabakuna. At syempre, nabanggit po ni Doc Bernard, kailangan lang talaga natin ipaliwanag sa very simple terms na ang pagbabakuna ay paraan para maiwasan yung mga sakit, bumaba yung ating cost, yung gastos sa ospital, at syempre mapanatili natin ang quality of life. Kahit gusto magpabakuna, may mga kababayan pa rin po tayong hindi nakakapunta sa ating mga health centers. Siguro dahil busy sila sa kanilang trabaho or napakalayo ng kanilang binabiyahe or yun nga, kulang sila sa information. So paano natin mas mapapalapit ang bakuna sa mga ganitong klaseng pasyente at kliyente, Doc Bernard? So siguro majority, no, ng mga pasyente or mga taong pumupunta sa clinic para magpabakuna, no, ang number one, okay, na naghihinder sa kanila para ma-access ang bakuna ay yung cost, no? Medyo may kamahalan ng mga bakunang ito. Pero katulad ng nabanggit ni Doc kanina, may mga bakunang available actually na libre sa ating mga health center, kagaya ng flu, pneumococcal vaccine, okay? Lalong-lalo na para sa ating mga kababayan na may comorbidities or yung ating mga senior citizens. Okay? So, maaari rin pong palawakin, okay, ang community-based vaccination programs, no? So, may mga health caravans, bakuna sa barangay halls, or tie-ups with local clinics. So, ang isang regular na may ganito, yung mga RUMA, no? Rheumatologist, meron sila para sa kanilang mga SLE patients. Okay? Binibigyan nila sila ng regular na libreng bakuna. Pwede rin ng text reminders. Okay? Very important din ito. At yung coordination sa mga Senior Citizens Association. At syempre, mas maayos kung may government support tayo. Okay? Kung masasubsidize ito ng ating PhilHealth, hopefully, no, sa future,
lalo na para sa ating mga vulnerable populations. Okay naman, Doc Bernard, sa ating mga kliyente naman, ano, sa ating mga pasyente, meron ba tayong pwedeng i-offer na facility o pwede nilang puntahan para magpabakuna? Okay. So, kung may mga questions po kayo or additional na queries regarding sa pagbabakuna, available po ang ating OPD sa BGHMC araw-araw, Monday hanggang Saturday. Okay? Meron din po akong pribadong clinic sa Notre Dame, room 116 sa Pueblo de Maria Building. 2 to 4 p.m. po ako doon ng Wednesdays and Fridays. Okay, ang dami po nating natututunan ngayon, ano, maganda po yung topic, Doc Bernard. Pero bago tayo matapos sa ating program na 'to, ano po ang inyong final message sa ating mga viewers, yung mga nakikinig po dito sa Health Matters? Okay. So mga ka-health matters, tandaan po natin, vaccines save lives. Huwag na po nating hintayin na magkasakit tayo bago kumilos. Ang pagbabakuna ay isa sa mga pinakamahalagang primary preventive measures na magagawa natin para sa ating sarili. Kumonsulta po tayo sa ating mga doktor, alamin kung anong bakuna ang angkop sa ating edad at kondisyon natin. Kung tayo po ay protektado, mas nagkakaroon tayo ng mas mahabang panahon kasama ang ating mga mahal sa buhay. Ang ating kalusugan ay ang ating kayamanan. Agree ako diyan, Doc Bernard. So maraming salamat sa informative na usapan natin sa ating mga nanonood, sa ating mga viewers. Huwag po tayong mahiyang magtanong, huwag tayong matakot magtanong. Huwag matakot, sabi nga, huwag tayong matakot sa bakuna kasi ang buhay natin ay mahalaga kaya alagaan natin ito araw-araw.